Ang lahat po ay magsiluhod bilang paggalang sa banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Sadyang kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ano nga bang hindi niya kayang ibigay at ipagkaloob sa bawat isa? Kung ikabubuti at makabubuti, anong sasalantangin niya? Kundi bagkus patuloy niyang ipagkakaloob ang marapat sa bawat isa. Kaya't halina kayo mga minamahal ko, ang bawat araw niyo'y gawin niyong marapat na siyang kamtin at tanggapin at ipakikita niya sa inyo buhay siyang kikilos sa buhay niyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula kay Jeremias. Sinasabi ni Yahweh, parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa sa lakas ng mga taong may hangganan ng buhay. Ngunit maligayang taong nananalig kay Yahweh, pagpapalain niya ang maasa sa kanya. Buhay po ba ang Diyos? Bakit mo nga pagtitiwala buhay nakatulad sa kamatayan? Bakit nga ba damdamin at pag-aalala, buhay sa inyo ako niya. Mabuti ng pangako ng Ama, napakaganda ng mga salita niya, kaya't kung madadama lamang ng bawat anak niya, sino nga ang matitigatig, mababahala, at mag-aalala? Halina, mga minamahal ko, patuloy niyong pagtiwalaan ang salita ng Ama at patuloy niyong mapapatunayan siya'y buhay na nangungusap sa bawat isa. Ang may pandinig ay nakarinig. Sisidlan ka niya ng tapang, bibigyan ka ng lakas upang ipakibaka at ipaglaban mo ang kanyang katotohanan. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Saan ba ang pagtitiwala? Saan nagmumula? Sa isip at sa damdamin ay nadarama. Kung ika'y lubos ang paniniwala sa Kanya, patatatagin niya ang kaloobang taglay mo. Buhay ba ang Ama? Sapagkat ang wika nga niya, sa bawat araw, may magagawa siya. Sa bawat araw, may gagawin siya. Kaya, ang wika niya'y maliwanag, anak, mula pa sa iyong kamusmusan, pahalagahan mo na ang karunungan. At pag tumanda kay ito'y siyang makakamtan. Linangin mo ang karunungan gaya ng ginagawa ng magsasaka sa kanyang bukirin at mag-aani ka ng masagana.
Magpagod kang sumandali sa pag-aalaga sa kanya at lalasap ka ng sarap at masarap niyang bunga. Buhay bang Ama? Pawang katotohanan sa karunungan mula sa Ama, ika'y patuloy na magtatamasa ng ligaya, saya at sarap ng buhay. Subalit kapag ang tinamasa mo'y pangkarunungang pangsanlibutan lamang, wala kang aasahang babaguhin ka ng Ama. Sapagkat ang pag-asa'y siya at ang gawa niya'y mabuti, kaya't siyang apuhapin at hanapin mo, masusumpungan mong karunungang di matingkala, di malirip ng diwa. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Mahirap siyang kamta ng ayaw mag-aral, hindi magtsatsaga sa kanyang mga hangal. Para sa mga hangal, ang karunungay batong mabigat, na di magtatagal at kanyang ibabagsak. Ang karunungan ay talagang mahirap kamtan. Iilan lamang ang tunay na nakakakilala sa kanya. Makinig ka, anak. Narito ang aking tagubilin. Huwag mong tanggihan itong aking payo. Bayaan mong gapusin ang karunungan ng iyong mga paa at isingkaw ang iyong liig sa pamatok niya. Yumuko ka ng may at nang makasakay siya sa iyong balikat. At huwag kang maghimagsik sa kanyang kapangyarihan. Buong puso mo siyang suyuin at sundin mo ng buong lakas ang kanyang mga tuntunin. Yaw na nga ang karunungan ng Ama, na hindi ito gugustuhin ng mga hangal at mga palalo. Kaya't ikaw na anak niyang sa kanya'y nagpapakababa at nagpapakumbaba. Matututunan mo pawa ang kanyang kalooban at kagustuhan upang itong magsilbing iyong susi at kaparaanan kung paano mo tatamasa at lalasapin ang ginhawa ng kalooban. Payapang kaisipan ang maghaharing tuwiran, kaya't lakas at tibay sa inyo'y kakamtan. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Tapat bang Diyos? Dakila ba siya? Kaya lagi ninyong tatandaan, kung hindi kinalulugdan ng Diyos ang alay ng mabuti, bakit sasabihin pa niyang may mabuti na handog at may hindi mabuting handog? Kaya't ang hindi kalugod-lugod sa Kanya ay ang handog ng mga tampalasan. Kaya mga minamahal ko, ano bagang sinasabi niyang handog na mabuti? Ang pagiging tapat at totoo sa isip, sa gawa, sa salita bilang kanyang mga anak sa lupa. Ilagak mong ganap ang sarili mo sa Kanya at mabubuo ang balangkas niyang mabuti sa iyo. Ibigay mong lahat ang Kanyang paghahari sa buhay mo upang maganap ang pangunahan ka. Sapagkat kung paano mo nilalagak sa Kanyang buhay mo, iaalay naman niya ang mabuti para sa iyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya nga't may salita para sundin. Kaya nga't may gawa para tuparin. Kung papaano ang pagtupad at paggawa, walang makagagawa niyan sa pagtupad at paggawa ng mabuti, maliban ng Diyos na di nakikita, ngunit buhay sa tuwina. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Buhay ba ang Diyos? Kaya maliwanag ang sinabi ni Juan. Ang mga ito'y sinabi ko sa inyo ng patalinghaga. Subalit daratalang panahon na hindi na ako magsasalita sa inyo ng gayon. Tuwiran ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. Sa araw na yaoy, hihingi kayo sa Kanya sa aking pangalan at hindi ko sinasabi ninyon na dadalangin ako sa Ama para sa inyo sapagkat iniibig nga kayo ng Ama. Iniibig niya kayo sapagkat ako'y inibig ninyo at naniwala kayong nagmula ako sa Diyos. Kaya't ang umiibig sa anak na kinikilala ang anak, kinikilala ang salita niya. Niniwala sa salita ng anak, pinagtitiwalaan ng Ama. At kung papaano nagtitiwala kayo sa Ama at sa anak,
pinakikita naman, buhay na kikilos sa buhay nyo. Kaya, ano ang paghamak ng kapwa mo para matigatig at mag-alala ka, matakot at mabahala ka? Huwag kung kilala mo ang Ama. Bagkos, isulong mo, ituloy mo, tupdin mo ang para sa Kanya, tutuparin naman niya ang para sa inyo. Buhay ba ang Diyos? Kaya, ang mga kumikilala, tinalikdan ng sanlibutan alang-alang sa Kanya, hinahanap nilang matwid at mabuting kalooban niya. Kaya naman ang mga nakasusumpong ng Kanyang mabuting katwiran, nakikilala ang mabubuting gawa niya. At habang kinikilala mo ang mabubuting gawa ng Ama, nauunawaan mo ang mga aral niya, kaya't ang bawat nakakaunawa sa salita niya, pinagsisikapang isabuhay nila. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya sa pamamagitan ng mga gawa, makarinig ang kanilang mga tenga, makaunawa ang kanilang mga isip at magbaliploob sila sa akin at pagalingin ko sila, sabi ng Panginoon. Yamang sinambit ng Ama nang makaririnig sa kanyang mga aral at makikinig sa kanyang salita, pagagalingin niya, pawa. Kaya kung nais niyong magsigaling ang inyong diwa, ang inyong kalooban nang naaayon sa kanyang gawa at ayon sa kanyang salita, tupdin ninyo ang mga habilin niya at pakikita niyang buhay siyang nangungusap sa lahat. Pagharian kayong ganap. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Dahil hindi mo nga nakikita ang nangungusap at espiritu mong tinanggap, magtiwala ka sa mabubuti niyang pahayag at pakikita niya sa iyo, mabuti siyang mag-ulat. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Nang dahil hindi nga lahat ay gagamitin, kaya't mayroon siyang binigyan ng kapahayagan. At ang bawat nabigyan niya ng kapahayagan at nag-ulat ng kapahayagan niya, ang mga tumanggap na tututuring ganap. Pagpalain kayo. Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Dakila bang Diyos? Kaya't mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan agad ang bawat nagsasabing sumasa kanilang espiritu. Sa halip ay subukan muna ninyo upang malaman kung mula sa Diyos ang espiritong sumasa kanila. Sapagkat marami ng bulaang propeta ang lumilitaw sa sanlibutan ito. Ito ang pagkakakilanlan kung sino ang kinaroroon ng espiritu ng Diyos. Ang nagpapahayag na si Jesucristo ay naging tao, ang siyang kinaroroonan ng espiritong mula sa Diyos. Subalit, ang hindi nagpapahayag ng gayon tungkol kay Jesus ay hindi kinaroroonan ng espiritong mula sa Diyos. Ang espiritu ng Antikristo ang nasa kanya. Nasabi na sa inyong ito'y darating at ngayon nga'y nasa sanlibutan na. Buhay ba ang Ama? Mga anak, kayo sa Diyos at pinagtagumpayan ninyo ang mga bulaang propeta, sapagkat ang espiritong nasa sa inyo ay makapangyarihan kaysa espiritong nasa mga makasanlibutan. Sila'y sa sanlibutan, kaya't mula sa sanlibutan ang itinuturo nila at nakikinig sa kanilang sanlibutan. Ngunit, kayo sa Diyos, ang sinumang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. Ngunit hindi nakikinig sa atin ang sinumang hindi sa Diyos. Sa ganito nga natin nakikilala ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kamalian. Buhay ba ang Diyos? Kaya, ano ang katitigatig mo at kababahala mo sabihin man sa iyong kulto ka? Ang mahalaga, hindi ka kuto. Buhay ba ang Ama? Kaya yamang ikay anak ng Diyos, hamunin mo na lamang sa hindi paglaban at pakikipag-away. Sabihin mo na lamang, ay ganito, sige, pakita mo ang pananalig mo at pananampalataya, ako pakikita ko rin kung paano ako manalig sa Ama. At kung tapat ang humamon, pakikita ng Ama kung paano siya manampalataya, ang kapwa niyang sa salita lamang walang gawa, siya ang lamang
sapagkat siya'y may gawa at kalakip na gawa ang pananalig niya. Kaya ang nagsasagawa sa aral ng Ama na tumutupad sa salita niya, ibig sabihin, banal na Espiritu. Alam kong magsimba kayo bukas nang maragdagan naman ang iba, magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Balik ka na, bawat may nakalaan. Handang mangyayari mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo mayroong magandang mangyayari. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama pagka winika niya, manalig. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Buhay po ang Diyos, parte-parte! Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Hindi na lamang nagninilay ang tao at sadyang hindi mapagninilayan kung wala ka pa sa espiritu ng katotohanan. Isipin mo na lang yung sanggol na sinilang mo, paano mo bang napapalaki yan? Isipin mo na lang, ikaw, paano ka lumaki ng katulad na yan? Yan ang may Diyos ng katotohanan. Sapagkat kung ikaw lang bilang tao, paano ka makapagpapalaki ng anak mo? Paano mo mapalalaki ang katawan mo? Paano mo mapapapayat ang katawan mo? O sige, sinasabi, eto inumin mo pampapayat, eto gawin mo pampapayat. Ba't hindi na pumayat ang maraming mga nilago? Pwede, magpalipo ka. Buhay ba ang Ama? Artificial. Buhay ba ang Diyos? Paano kung wala kang kayamanan? Uunahin mo pa ba yan kaysa sa pambili mo ng ulam? Kaya yan ang patuto. Mayroon ngang kaparaanan
subalit artipisyal. Ang natural na bigay at kaloob ng Ama, siyang may paraan. Kaya hanapin niyo ang pamamaraan niya at bibigay niya ang kaparaanan niya. Hanapin niyo karunungan niya at babahaginan kayo ng karunungan. Sapagkat siyang karunungan ng katotohanan at katapatan, maging ganap kayo nang makilala niyo siya. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? O sige, kung tao nagpapagaling at ang mundong ito ang may pagpapagaling, di sana'y wala nang namatay. Samantalang kay raming kayamanan ng may kayamanan, ngunit bakit di nabili ang buhay? Bakit hindi napagaling ng kasalapi ang maraming limpak ang bilang? Kaya't patuto lamang, ang ayaw ng Amay di niya matutupad at di niya gagawin. Ang gusto niya, wala ka mang alam, wala kang karunungan, wala kang kamalayan na gagawa niya. Buhay ba ang Diyos? Kaya umasa ka sa Diyos at siya'y tanggapin. Sa puso mo'y kamti at panahanin. Siya ang iyong gawing sandigang mainam, kailan may di kanya iiwan. Manalig kang lubos, siya ang iyong sandigan, na matibay na moong na di mapapara. Batong matibay ni hindi matitibag, nang sinumang sa kanya'y magwawasak. Kung ang bundok na balakas niyang tuwiran, ang dagat ay kanyang napalalim, ikaw ring may kaisipan, mapapatas na lubusan ang iyong pananaw na mainam. Mapapalalim niya ang puso mong mayroong hapis at ipaparam niyang tuwiran. Sa pagmamahal, bubuhayin tuwiran, mapapalalim sa iyong kagalakan. Halina mga mahal, magnilay at magbulay, magtantong tuwiran sa aking tinuran. Ama, ang gawin niyong marapat pangunahin, kayo'y di kailanman masisipayo. Sa lahat ng sandali, siya ang tawagin. Sa oras ng kagipitan, sa oras ng paninimdim, siyang inyong hanapin. Puso ninyo'y aaliwin. Siya ang gawin niyong liwanag ng buhay, tatanglaw siyang lubos sa isip at damdamin niyong taglay. Manahan siyang ganap at tuwiran. Halina kayo, mga minamahal, magtanto, magsuri kayong ganap. Siya ang lakas, tibay nyo at tandigang di kailanman matitibag. Gawa niya'y kaiba at di mapapantayan, ni hindi mapaparisan. Ang kapangyarihan niya'y hindi maglalaho kailanman, hindi mapaparam ni hindi mamamatay. Kaya't sa kanya nyo'y laga ang lahat. Nekaramendeyahana, nekaramendeyahana,
Caramendia Ana. Kapag dumarating sa isip mo, yung dapat ay labanan mo, huwag tatanggapin ang damdamin mo nang di makapasok buong sa katawan mo ay makapaminsala ito. Kundi, takwil mo at ang tanggapin mo ang Diyos na sasaklolo sa iyo. Pagharian kayong lubos. Takot mawalan ng buhay, mawalan ng kabuhayan, mawalan ng anumang minamahal, sino mang minamahal, mawalan ng pananaw, mawalan ng panlakas, na ikay makarinig, makatikim, makakain, makalasa, makagalaw. Mawalan, takot kang mawalan. Ang katakutan nyo, mawala sa inyo ang Ama. Buhay bang Ama? Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, umayo kayo, taglay ang galak sa puso nyo, liwanag ay kamtin, sa Ama ay manahan. Pagpalain kayo. Tayo na, may bukas pa. Magsimba kayo. Mahal na mahal kayo. Kailan may di kayo iiwan, kailan may di siya magbabago, kailan may di siya mamahay, kayong lahat, habang buhay, aalagaan ka, habang buhay, mamain ka niya, habang buhay, gabay mo siya at mahal na mahal kayo ng Amang mahal. Mahal na mahal kayo na tuwiran. Kailan may di siya lilisan, kailan may di kayo'y iwan. Mahal na mahal kayo ng Amang mahal. Mahal na mahal kayo ng Amang mahal.